Naranasan mo na bang mag-isip ng malalim na ang lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon, lahat-lahat ay pananagutan mo? Pati na ang mga bagay na iniisip mong malas, krisis, pagtataksil o kapalaran. Ang totoo, kung hindi mo babaguhin ang nangyayari sa loob mo, hindi magbabago ang nangyayari sa paligid mo. At alam mo ba kung ano ang pinakamasama? Karamihan sa mga tao ay nabubuhay ng buong buhay nang hindi napapansin na nakakulong sila sa kanilang sariling isipan, nakaprogram na mabigo, naghihintay na may manggaling mula sa labas para iligtas sila. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, walang darating. Kung hindi mo kukunin ang kontrol ngayon, magpapatuloy ang tahimik na pagsira sa sarili. Kaya mong baguhin ang buhay mo sa loob ng 7 araw. Hindi dahil sa mahika. Pero dahil sa isang bagay na mas makapangyarihan, ang imahe mo sa sarili at ang iyong pag-ugali. Napansin mo ba kung paano may mga tao na parang naiipit sa isang siklo ng pagkadismaya at kakulangan na hindi nila maintindihan kung bakit? Sabi nila, gusto ko lang makalabas sa utang o gusto ko lang ng kapayapaan, pero patuloy pa rin silang nalulubog sa problema, inuulit ang parehong pattern taon-taon. At ang pinaka-ironic, habang mas iniisip nila na makalabas sa utang, lalo silang nalulubog sa utang. Kasi ang isip ay hindi gumagana sa mga pag-aalis, hinahatak lang nito ang iyong pinagtuunan ng pansin. At kung ang focus mo ay sa problema, patuloy itong dumarami. Ang panlabas na realidad na nakikita mo ay palaging direktang bunga ng nangyayari sa loob mo. Hindi tumutugon ang buhay sa gusto mo, tumutugon ito sa pinaniniwalaan mong totoo. At karamihan sa mga tao ay naniniwala na sila ay nakatakdang mabuhay sa kakulangan. Hindi nila napapansin na araw-araw nilang pinapalakas ang mga mental na larawan ng kabiguan, takot, pagdududa, at mga limitasyon. At pagkatapos ay nagtatanong sila kung bakit hindi umuusad ang buhay nila. Naririnig ko ang mga tao na nagsasabing, pero wala akong pera, Bob. At palagi akong sumasagot, na itanong mo na ba sa sarili mo kung bakit wala ka? Kasi, tingnan mo, ang kakulangan sa pera ay hindi ang problema. Isa lang itong sintomas. Ang totoong problema ay nasa paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera. Sa paniniwala mo tungkol dito. At lahat ito ay tungkol sa mental na programa. Paradigma. Sa loob ng maraming taon, naniwala akong wala akong halaga. Isang tao na halos hindi nakatapos ng paaralan, may kasaysayan ng mga pangkaraniwang trabaho, at isang ganap na sirang imahe sa sarili. Nakikita ko ang sarili ko bilang isang taong hindi kailanman magtatagumpay. At habang ganito ang pananaw ko sa sarili ko, hindi ko man lang mapanatili ang $20 sa bulsa ko, $20 na noon ay katumbas ng humigit kumulang €20. Dumadaan sa mga daliri ko ang pera. Ginagastos ko ito bago ko pa man ito kitain. At alam mo ba? Akala ko normal lang iyon. Kasi lahat sa paligid ko ay broke rin. Hanggang isang araw, nang nagtatrabaho ako sa Toronto Fire Department, may isang lalaki na nagbigay sa akin ng librong Think and Grow Rich. Para itong may nagbukas ng ilaw sa ulo ko. Sa unang pagkakataon, naunawaan ko na ang mga nangyayari sa labas ay direktang refleksyon ng kung ano ang pinapalaki ko sa loob ko. At iyon ay nagpagulat sa akin. Iniwan ko ang trabaho ko at sinimulan ang unang negosyo ko sa paglilinis, kahit wala akong kaalaman doon. Sa loob ng isang taon, kumita ako ng higit sa $100,000, isang halagang noong dekada 70 ay katumbas ng halos €100,000. Para sa isang taong matagal nang sumisira sa sarili dahil sa mga negatibong pag-isip, ito ay tila isang himala. Pero hindi ito himala. Ito ang kapangyarihan ng isip. Ang kapangyarihan ng pagbabago ng focus, ng pagsisimulang magtanim ng mga bagong imahe sa aking subconscious. Araw-araw, humihinto ako upang i-visualize ang aking tagumpay. Iniisip ko ang mga tseke na dumarating, mga bayari na nababayaran, mga oportunidad na lumalabas. At sa simula, parang isang pantasya ito. Pero ginagawa ko pa rin. Alam mo ba bakit? Kasi ang subconscious ay hindi alam ang pagkakaiba ng totoo at imahinasyon. Tinatanggap lang nito. At kung ulitin mo nang may paniniwala, magiging ugali ito. At ang ugali ay nagiging katotohanan. Nasubukan mo na bang umupo ng 5 minuto at isipin ang perpektong buhay mo? Hindi ako nagsasalita ng mga pangarap na pang-surface lang. Nagsasalita ako ng tunay na pagdaramdam. Pag-visualize ng lahat ng detalye. Pagdama sa damit na suot mo, sa sasakyan na minamaneho mo, sa amoy ng paligid, sa puno ng pera sa bangko, sa ngiti sa mukha mo. Karamihan sa mga tao ay hindi ito ginagawa.
Ginugugol nila ang buong araw na nagrereklamo sa wala sila at hindi nila inuukol ang oras para likhain ang realidad na nais nilang buhayin. At alam mo ba ang nakakatuwa? Marami ang iniisip na ito ay para sa mga pangarapin lang. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang mga taong pinakausbong sa mundong ito, sina Steve Jobs, Oprah Winfrey, Jim Carrey, lahat sila ay ginamit ang kapangyarihan ng visualization. Sinulat ni Jim Carrey ang isang tseke para sa $10 milyong para sa kanyang sarili. At ilang taon pagkatapos ay natanggap niya ang eksaktong halagang iyon para sa isang pelikula. Ito ba ay isang pagkakataon lamang? Hindi. Ito ay isang malinaw na layunin. Ito ay emosyonal na pokus na sinamahan ng paulit-ulit na pagsasanay. Ito ang kakayahang bumuo ng isang malinaw na larawan sa isipan hanggang sa wala ng ibang pagpipilian ang universo kundi ipakita ito sa realidad. Ngunit dito pumapasok ang sabotaha sa sarili. Dahil sinisimulan mo ang proseso, nararamdaman mo ito ng 1 o 2 araw, pagkatapos ay bumabalik ang mga iniisip tungkol sa mga bayarin, mga krisis, mga takot. At kapag nangyari yon, kinansela mo ang lahat ng iyong nililikha. Parang nagtatanim ka ng binhi tapos kinukuha mo ito kinabukasan para tingnan kung tumutubo na ba. Kailangan ng binhi ng panahon, init at pagtitiyaga. Ganito rin ang iyong mga resulta. Kaya nga nagbigay ako ng hamon sa iyo. Sa loob ng 7 araw lamang, baguhin mo ang paraan ng pagsasalita at pag-isip mo tungkol sa pera. Sa tuwing may lalabas na pangungusap tulad ng sobrang mahal nito o hindi ko kaya ito bayaran, huminto ka. Huminga ng malalim. At palitan ito ng lumalago ang aking kasaganaan o paano ko mahihikayat ang mga kinakailangang yaman para dito. Gawin mo ito ng seryoso. Gawin mo ito ng may layunin. Isulat mo. Ulitin ng malakas. I-record ang sarili mo na binibigkas ang mga pangungusap na ito. Pakinggan ito sa buong araw. Baguhin ang iyong programa sa pag-isip. Dahil ang sabotaha sa sarili ay mapanlinlang. Pumapasok ito sa maliliit na pangungusap, sa maliliit na paniniwala, sa mga usapang naririnig mo, sa mga balitang pinapanood mo. At hindi mo namamalayan, pinupuno mo ang iyong araw ng negatibong mga larawan. Ang iyong isip ay parang isang hardin. At kung hindi ka magtatanim ng sadyang-sadya, kusang lalago ang mga damo. Gusto mo ba ng bagong buhay? Magsimula ka sa mga bagong kaisipan. Gusto mo ng kasaganaan? Magsimulang mag-isip tulad ng isang taong masagana. Dahil hindi ka kailanman magkakaroon ng ibang bagay maliban sa iyong pinaniniwalaang nararapat sa iyo. At ang iyong pinaniniwalaan ay nagmumula sa imahe na mayroon ka tungkol sa iyong sarili. Lahat ay tungkol sa iyong isipan. Lagi itong ganito. At palaging ganito. Ang pinakamalungkot na bagay na nakita ko ay ang mga taong may pambihirang potensyal na nabubuhay ng karaniwan lang dahil hindi nila makita ang kanilang sarili sa ibang paraan. Parang nakakadena sila sa isang pagkakakilanlan na hindi nila pinili, isang maliit na bersyon ng kanilang sarili na nabuo noong sila ay bata pa sa pamamagitan ng mga salita, karanasan, at paghahambing. At ang pinakamalupit sa lahat ay kontrolado ng imaheng iyon, ang ideya na mayroon ang isang tao tungkol sa kanyang sarili, ang lahat ng bagay, kung magkano ang kinikita niya, kung paano siya nakikipag-ugnayan, ang mga hangganan na tinatanggap niya, ang mga desisyong ginagawa niya. Naalala ko ang isang binata na lumapit sa isa sa aking mga mentoring sessions. Matalino siya, magalang, may mga kakayahan na pwedeng magdala ng malaking yaman. Ngunit nakulong siya sa isang payak na sweldo sa trabahong ayaw niya. Alam mo ba ang sinabi niya sa akin? Hindi ako tipo na marunong kumita ng pera. Tinanong ko siya, saan mo nakuha yan? Tumahimik siya. Pagkatapos ay sinasabi yon ng tatay ko nung bata pa ako. Na para lang sa mga matatalino at may koneksyon ang pera. At hindi ako ganoon. Ang binatang iyon ay may sariling imahe na naprograma ng takot at limitasyon ng iba. At mas karaniwan ito kaysa sa iniisip mo. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na sila ay nabubuhay gamit ang hiniram na pagkakakilanlan. Inuulit nila ang mga pangungusap, mga pattern, at mga paniniwala na hindi naman nila tunay na pag-aari. Kaya naman sila ay nabubuhay ng mas mababa kaysa sa tunay nilang potensyal. Alam mo ba ang nangyayari kapag maliit ang imahe mo sa sarili? Sinasabotahin mo ang sarili mong mga oportunidad. Inaakit mo ang mga taong nagpapatunay ng imaheng hawak mo. Tinatanggihan mo ang mga pagkakataon na lumago dahil iniisip mong hindi pa ako handa.
At ang pinakamapanganib, sinisimulan mong bigyang katwiran ang pagkabigo gamit ang lohika. Sinasabi mong masama ang merkado. Mahirap ang ekonomiya. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Pero sa puso takot lang yan. At ang takot ay nagmumula sa imahe na hawak mo tungkol sa iyong sarili. Kaya kailangan mong maunawaan ito ng isang beses at para sa lahat, hindi ka kailanman makakamit ng higit pa kaysa sa imaheng pinananatili mo sa loob mo. Hindi kailanman. Maaaring magkaroon ka ng mga sandali ng swerte, isang hindi inaasahang kontrata, isang pagbabago dito at doon. Ngunit kung hindi mo babaguhin ang imaheng iyon, mawawala mo lahat muli. Dahil ibabalik ka ng iyong subconscious sa lugar na pinaniniwalaan nitong nararapat sa iyo. Naranasan ko ito mismo. Nang nagsimula akong kumita gamit ang aking kumpanya sa paglilinis, nakaabot ako ng halos 70,000 euro noong unang taon. At alam mo ang nangyari. Napanik ako. Parang hindi ko nakilala ang sarili ko sa tagumpay na yon. Sinabotahe ko ang sarili ko nang hindi ko namamalayan. Gumastos ako ng sobra, gumawa ng maling mga desisyon, kumuha ng maling tao. Lahat ng iyon dahil sa kaibuturan ng aking puso, tinitignan ko pa rin ang sarili ko bilang batang lalaki na walang pinag-aralan, na tumigil sa pag-aaral noong ika-8 baitang, na naniniwala na hindi siya sapat. Ang totoo ay nagbago ang aking bank account, pero hindi ang aking imahe ng sarili. At nang maunawaan ko lamang ito, nang nagsimula akong pagtrabahuhan ang imahe na meron ako sa aking sarili, doon nagsimulang mag-ayos ang mga bagay-bagay sa aking buhay. Kailangan mong simulan ang pagtingin sa sarili mo bilang isang mahalaga, karapat-dapat, at makapangyarihang tao. At hindi ito kayabangan. Ito ay responsibilidad. Dahil kung hindi mo nakikita ang sarili mo sa ganitong paraan, walang ibang gagawa nito para sa iyo. Ang mundo ay magpapakita sa iyo ng eksaktong paraan kung paano mo tinatrato ang sarili mo. Kung nakikita mo ang sarili mo bilang limitado, tatanggapin mo ang kakaunti. Kung nakikita mo ang sarili mo bilang isang taong walang tiwala sa sarili, huhugutin mo ang mga relasyon na nagpapababa sa iyo. Kung nakikita mo ang sarili mo bilang mahirap, patuloy kang lilikha ng kakulangan kahit pa may pumapasok na pera. Maraming nagsasabi, hindi ko alam kung paano baguhin ang aking imahe sa sarili. Ang sagot ay simple, magsimulang kumilos bilang taong gusto mong maging. Kahit hindi ka pa handa. Kahit mukhang isang palabas lang sa umpisa. Dahil habang paulit-ulit mong ginagawa ang bagong asal na ito, lalo kang naniniwala dito. At kapag naniwala ka, nagsisimulang magbago ang lahat. Isipin mo, kung nakikita mo ang sarili mo bilang isang malusog, kumpiyansa, at puno ng enerhiya, kakain ka ba ng mga kinakain mo ngayon? Maghihintay ka ba buong araw sa sopa habang nagrereklamo sa buhay? Kung nakikita mo ang sarili mo bilang isang milyonaryo, magsasabi ka pa rin ba ng mahal to o hindi ito para sa akin? Ang imahe mo sa sarili ang siyang nagdidikta sa kilos mo. At ang kilos mo ang lumilikha ng mga resulta. Kailangan mong tigilan ang paghihintay na maramdaman mong bago kang tao, bago ka kumilos bilang isa. Dumarating ang damdamin pagkatapos. Una ang desisyon. Sunod ang pag-ulit. At saka ang bagong damdamin. Ginawa ko ito ng maraming taon. Sa harap ng salamin, inuulit ko ang mga pangungusap na noong una ay tila katawa-tawa. Ikaw ay kahanga-hanga. Isa ka sa mga nangungunang eksperto sa mundo sa personal na pag-unlad. Ini-inspire mo ang milyon-milyong tao. Sa simula, parang hindi totoo. Pero nagpatuloy ako. Araw-araw. Hanggang sa nagsimulang mabiyak ang lumang imahe. At nagsimulang mabuo ang bago. Mayroon ka ring kakayahan na ito. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi sa'yo. Hindi mahalaga ang mga pinagdaanan mo. Hindi mo kailangang maging biktima ng iyong kwento. Maaari mong piliin tingnan ang sarili mo ng iba. At kapag ginawa mo yon, mapapansin mo ang isang nakakagulat na bagay, ang buong mundo ay magsisimulang tumugon ng iba sa'yo. Dahil ito'y refleksyon lamang ng paniniwala mo kung sino ka. Kaya huwag kang maghintay. Magsimula ka na ngayon. Isipin ang pinakamagandang bersyon ng sarili mo. Pansinin kung paano siya naglalakad, nagsasalita, at nagsusolusyon sa mga problema. At pagkatapos kumilos ka tulad niya. Ulitin. Damhin. Ipahayag. Tutugon ang universo. Pero una kailangan mong baguhin ang imahe na nasa salamin ng iyong isipan. Dahil ito ang nagtatakda ng lahat. Talaga, lahat.
Ang pinakamalaking patibong ng isip ng tao ay ang otomatikong pag-ugali. Gigising ka, iinom ng parehas na kape, magrereklamo tungkol sa parehong mga bagay, magmamaneho sa parehong daan, mararamdaman ang parehong mga takot, mabubuhay sa parehong mga limitasyon at lahat ito nang hindi man lang namamalayan. Para kang nakakulong sa isang hindi nakikitang programa na inuulit ang parehong pelikula araw-araw, habang umaasa sa isang ibang katapusan. Ang hindi naiintindihan ng karamihan ay hindi ito nangyayari dahil mahina o tamad ang isang tao. Nangyayari ito dahil mayroong isang mental na programa na malalim na nakabaon at siyang kumokontrol. Ito ang tinatawag nating paradigma. Ang paradigma ay isang hanay ng mga gawi, paniniwala, at mga pattern ng pag-isip na nakaimbak sa iyong subconscious. At ang subconscious ay hindi kumukwestiyon, ginaganap lang ang iniutos. Kung may paradigma ka na nagsasabing mahirap kumita ng pera, hindi mahalaga kung gaano ka nagsusumikap ng may malay, sisirain ng iyong subconscious ang mga oportunidad. Palalampasin nito ang mga desisyon, kakalimutan ang mahahalagang detalye, gagawa ng mga distraksyon. At hindi mo ito mapapansin. Iisipin mo lang na may mali. Nang naunawaan ko ito, nagsimulang magkasense ang lahat. Kumikita ako ng pera. Pero patuloy akong gumagawa ng mga maling desisyon. Gumagastos ng higit sa kailangan. Nagmamadaling kumilos. Napasok ako sa maling mga negosyo. Parang may bahagi ng sarili ko na palaging hinihila papunta sa pagkabigo. At totoo iyon. Ang lumang paradigma ay sinusubukang ibalik ako sa aking comfort zone, kahit na puno ito ng utang at pagkadismaya. At ang pinakakawili-wili sa lahat ay hindi nagmumula ang paradigma sa wala. Nagsisimula ito noon pa, mula sa sinapupunan pa lang. Nakikinig sa mga takot ng mga magulang, sumisipsip sa mga paniniwala ng pamilya, hinuhubog ng mga karanasan sa pagkabata. Kung sinasabi ng mga magulang mo na ang ipinanganak na mahirap ay mamamatay na mahirap, na ang mga mayayaman lang ang yumayaman, na hindi umiiyak ang mga lalaki, o na hindi pwedeng maging ambisyoso ang mga babae, makakasiguro kang nandyan lahat iyon sa loob ng iyong sistema. At hanggang hindi mo binabago ang panloob na kodigo na ito, patuloy itong tatakbo bilang isang tahimik na virus na sumisira sa iyong mga resulta, kahit anong pagsisikap mo para mag-improve. Maraming beses, kapag may nagsabing babaguhin niya ang kanyang buhay, magsisimula ng bagong gawi, makakawala sa mga utang, o pagandahin ang kalusugan, ano ang nangyayari? Pagkalipas ng 2 o 3 araw, bumabalik lahat sa dati. Bumabalik sa lumang pattern. Bakit? Dahil hindi na bago ang paradigma. Para itong nag-i-install ng bagong programa sa sistema na hindi tanggap ang format. Tinanggihan ng sistema. Ang kailangang gawin ay i-reprogram ang sistema. Kaya nakikita mo ang mga matatalinong tao, may edukasyon, may kaalaman, pero nakakamit ang mga medyo karaniwang resulta. Hindi dahil kulang sa alam, kundi dahil kulang sa reprogramming. Nakatulong ako sa ilang pinakamalalaking kumpanya ng seguro sa buong mundo. Alam mo ba ang tanging binago ko sa mga sales team? Ang kanilang mindset. Pinakiusapan ko silang tumawag tuwing alas 9 ng umaga araw-araw at mag-alok ng mga pulisiya ng seguro na nagkakahalaga ng humigit kumulang 70,000 euro. Iyon lang. Walang bagong teknik, walang komplikadong script. Resulta. Daang-daang milyong euro ang nadagdag sa benta. Ano ang nagbago? Ang paradigma. Nagsimulang kumilos sila bilang mga nananalo. At kapag paulit-ulit kang kumilos bilang isang panalo, tinatanggap ng isip mo iyon bilang katotohanan. At inuulit ito. Ngunit tandaan, ang pagbabago ng paradigma ay hindi nanonood lang ng motivational video at inaasahang magbabago agad ang lahat. Hindi rin ito paulit-ulit na pagbigkas ng mga affirmations ng 2 araw. Ang pagbabago ng paradigma ay nangangailangan ng pag-uulit, emosyonal na pakikilahok, at pagtitiyaga. Para itong paghuhubog ng bagong daan sa loob ng iyong utak. Nangangailangan ito ng oras. Ngunit mas maikli ito kaysa sa pagpapatuloy na mamuhay ng isang buhay na limitado ng takot, pagdududa, at guilt. Ngayon, sa lahat ng ipinakita ng neuroscience, alam natin na ang utak ay plastic, kaya itong nagbabago. Maaari kang gumawa ng bagong neural pathways sa pamamagitan ng pag-uulit at intensyon. Ibig sabihin nito, maaari kang maging ibang tao ng buo. Maaari kang mag-isip ng iba. Kumilos ng iba. Magdala ng bagong mga resulta. Ngunit kailangan mong sirain ang cycle ng otomatikong pag-uulit.
Kailangan mong questionin ang iyong mga iniisip, obserbahan ang iyong mga gawi, at higit sa lahat kumilos ng iba kahit walang gana. Ayaw ng paradigma na magbago ka. Gagamitin ito ang bawat dahilan, bawat ekskusa, at bawat distraksyon para panatilihin kang nasa isang lugar. Sasabihin itong hindi pa panahon, pagod ka na, at hindi ito para sayo. Ngunit sasabihin ko sayo, ang mga iniisip na yon ay hindi sayo. Bahagi yan ng programa. At hindi mo kailangang sundin ito. Simulan mong obserbahan ang iyong araw. Anong mga gawi ang paulit-ulit? Anong mga iniisip ang lumalabas tuwing isipin mong gawin ang isang bago? Anong mga pangungusap ang sinasabi mo ng otomatiko? Mahirap ito. Hindi ko kaya. Wala akong oras. Bawat isa ay bahagi ng paradigma. At ang tanging paraan para sirain ito ay putulin ang pattern. Magsabi ng ibang bagay. Gawin ang iba. Lumikha ng bagong daan. Hindi ka ang iyong paradigma. Ikaw ang kamalayan na kayang muling isulat ang kodigo. Pero kailangan mong kumilos ngayon. Dahil hindi naghihintay ang oras. At ang parehong autopilot na nagdala sa iyo dito, dadalhin ka sa parehong lugar bukas. Maliban kung magdesisyon ka ng malinaw at may aksyon na kontrolin ang manibela. Ang saloobin ay walang duda, ang nakikitang puwersa na humuhubog sa mga nakikitang resulta. Hindi mahalaga kung gaano karami ang alam mo, gaano katagal kang nag-aral, o ilan mang diploma ang nakasabit sa pader. Kung ang saloobin mo sa buhay ay puno ng pagdududa, takot, o pagiging biktima, ang iyong mga resulta ay magpapakita ng eksaktong iyon. Palagi. Kamangha-manghang isipin na maraming tao ang nabubuhay na parang itinutulak sila ng buhay. Parang biktima sila ng mga pangyayari, ng balita, ng presyo, ng panahon, ng mga taong nakapaligid sa kanila. Gumigising sila na parang talo na parang may kapangyarihan ang araw laban sa kanila. At palagi kong sinasabi, walang sinuman ang makokontrol ang iyong saloobin ng walang pahintulot mo. Wala. Hindi ang gobyerno, hindi ang boss mo, hindi ang iyong kapareha, ni ang iyong nakaraan. Ang saloobin mo ay iyo. At mula nang tanggapin mo ito bilang sayo, nagsisimulang magbago ang lahat. Noon pa man, noong dekada 70, nakipagtulungan ako sa ilang malalaking kumpanya ng seguro sa buong mundo. Isa sa mga vice president noon, si Rudy, ay lumapit sa akin dahil stagnant ang mga resulta ng kanyang grupo. Alam mo ba ang ginawa ko? Hindi ito tungkol sa technical na kurso. Hindi ito bagong modelo ng benta. Simple lang. Hiniling ko sa lahat ng mga ahente na tumawag tuwing alas 9 ng umaga araw-araw at mag-alok ng mga pulisiyang seguro na nagkakahalaga ng humigit kumulang 70,000 euro. Iyon lang. Ano ba talaga ang ginagawa ko? Sinasanay ko sila sa tamang pag-ugali. Tinuturuan ko sila na kaya nilang lapitan ang kahit sinong tao nang may kumpiyansa, may tamang tindig, at may otoridad. At ano ang nangyari? Tumaas ng husto ang benta. Daang-daang milyong euro pa ang nadagdag sa mga napapasang kontrata. Bakit? Dahil nagbago ang kanilang pag-ugali bago pa man dumating ang mga resulta. At palaging ganoon ang pagkakasunod-sunod. Ang hindi naiintindihan ng marami ay ang pag-ugali ay isang kabuuan, ito ang iyong iniisip, nararamdaman, at ginagawa. Ang tatlong puwersang ito ay magkakasama. Maaari kang mag-isip ng positibo, ngunit kung ikaw ay natatakot at kumikilos ng may takot, hindi nakaayos ang iyong pag-ugali. At kapag hindi nakaayos, hindi dumarating ang mga resulta. Nababara ang lahat. Ang susi ay ang pag-ugnayin ang pag-iisip, damdamin at kilos. At nangangailangan ito ng pagsasanay, kamalayan at pagpili. At huwag magpalinlang, hindi ko sinasabing madali ito. Minsan nawalan din ako ng tamang pag-ugali. Nakaramdam ako ng inis, pagkabigo at pagkadismaya. Ngunit sa paglipas ng panahon, naintindihan ko na sa tuwing hinahayaan kong ang panlabas na mundo ang magdikta ng aking pag-ugali, ibinibigay ko ang aking kapangyarihan. Kaya't nagpasya akong hindi na gawin yon muli. Nagsimula akong piliin ang aking tindig. Kahit sa mga araw na mahirap. Kahit kapag may mali. Dahil ang tamang pag-ugali ay hindi nakadepende sa sitwasyon, ito ang nagpapabago sa sitwasyon. Maaaring may kinahaharap kang problema ngayon. Siguro pinansyal. Siguro emosyonal. Marahil ay nakakaramdam kang nakabara, walang direksyon. Ngunit ang magtatakda ng iyong kinabukasan ay hindi laki ng problema. Ito ay ang pag-ugali na pipiliin mong harapin ito.
Maaari kang yumuko, magsisi, magreklamo. O maaari kang bumangon, huminga ng malalim, at magpasya na ito ay lilipas, dahil ikaw ang gagawa upang ito ay lumipas. Ito ang pagkakaiba ng mga nanalo at mga sumuko. Ang mga nanalo ay walang perpektong buhay. Mayroon silang matatag na pag-ugali sa harap ng mga imperpekto. Naalala ko noong una pa lang sa aking paglalakbay, nakita ko ang sarili ko na walang labasan. May mga utang ako na higit pa sa kaya kong bayaran, may negosyo akong lumalago ng mabilis, at may kuponang nagpipilit sa akin. Maaari akong bumagsak. At muntik ko nang gawin yon. Ngunit sa pagkakataong iyon, umupo ako at nakinig sa isang audio ni Earl Nightingale, at narinig ko ang isang pangungusap na hanggang ngayon ay kasama ko pa rin, ang buhay ay kumikilos sa atin ayon sa paraan ng ating pagtrato dito. At iyon ay parang isang suntok sa mukha. Napagtanto ko na ang aking pag-ugali noon ay parang biktima. Pakiramdam ko maliit ako sa harap ng sitwasyon. Kaya nagpasya akong baguhin ang laro. Nagising ako ng mas maaga kinabukasan. Inayos ko ang aking mga gawain. Nakipag-usap ako ng malinaw sa koponan. Huminga ako ng malalim bago gumawa ng desisyon. At sa loob ng ilang araw, nagsimulang dumaloy muli ang mga bagay. Hindi dahil nagbago ang mundo. Ngunit dahil nagbago ako. Ang tamang pag-ugali ay hindi lamang lumilikha ng mas magagandang resulta. Lumilikha ito ng kalinawan, direksyon, at lakas sa loob. Ipinakita na ng agham na ang paraan ng iyong pag-interpret ng isang pangyayari ay ganap na nagbabago sa iyong pisyolohikal na tugon dito. Ibig sabihin, kung tinitignan mo ang isang hamon bilang isang pagkakataon, tumutugon ang iyong katawan ng may enerhiya, focus, at sigla. Ngunit kung tinitignan mo ito bilang isang banta, tumutugon ito ng may tensyon, pagkabalisa, at pag-urong. Palaging sinasabi ng iyong isip sa katawan kung paano ito tutugon. Kaya ang iyong pag-ugali ang tumutukoy hindi lamang sa iyong mga pinansyal na resulta, kundi pati na rin sa iyong kalusugan, mga relasyon, at kaligayahan. Ang tanong na kailangan mong itanong sa sarili mo ay hindi, ano ang mali sa buhay ko? Ang tamang tanong ay, anong pag-ugali ang pinipili kong panatilihin sa harap nito? At ito ay palaging isang pagpili. Kahit na mahirap. Kahit na tila hindi patas. Dahil ang pag-ugali ang unang pundasyon ng bawat tunay na pagbabago. At ikaw lamang ang makakapaglagay nito sa lugar. Ikaw lamang ang makakapagtayo, makakaharap sa salamin, at makapagsasabi, ngayon, kikilos ako bilang isang taong karapat-dapat magtagumpay. At saka, magsisimula kang manalo. Dahil walang makakahadlang sa taong may tamang pag-ugali, kahit na lahat ng paligid ay tila mali. Ang pinakamahalagang punto na dapat mong dalhin ngayon ay simple, nagsisimula lahat sa isip. Hindi sa labas nagaganap ang pagbabago ng una, dito sa loob mo. Ang realidad na iyong nararanasan ay isang refleksyon lamang ng kung ano ang pinananatili mo sa loob araw-araw, may malay o wala. Kaya kung nais mo ng bagong buhay, magsimula sa pagbuo ng bagong imahe ng iyong sarili. Iyan ang susi. At ang susunod ay mas makapangyarihan pa. Sa susunod na video na lumilitaw sa iyong screen, tataas ka ng isa pang hakbang sa iyong ebolusyon ng karunungan, at ipapakita ko sa iyo kung paano ialin ang iyong mga iniisip at damdamin sa mga batas na namamahala sa universo. Iyan ang magpapabuti sa iyo ng 1% mula sa kung ano ang ikaw ngayon. Salamat sa pagsama sa akin. Hintayin kita sa susunod na video.